sama-sama tayong magiging karakli. Pinaharap si Vice President Sara Duterte sa NBI sa Biyernes para sa imbestigasyon kaugnay sa umunoy grave threat at paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil sa mga pahayag niya laban sa Pangulo, sa First Lady at sa House Speaker. Pero git ng Vice Presidente, taken out of context ang mga binitawan niyang pahayag. Sagot din niya ang tungkol sa paglilipat ng pondo ng kanyang mga Special Disbursing Officer sa mga security officer na naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon. Saksi, si Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siyang magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo ba siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President na pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na probisyon ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetene ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bise dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first, so now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command bakit walang aksyon sana yung mga banta sa kanyang buhay. Meron daw siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam kung non-partisan ba yung idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi ng bise, gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig kagabi. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group.
Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility at talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Pinayagang makauwi ang 4 na OVP staff na dumalo sa hearing kahapon. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila makadadalo rin sa susunod na hearing sa Biyernes ang mga na-ospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa bise kanina, itinanggi ni VP Sara na binabantayan niya ang mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, billion-billion. Ginamit yun sa trabaho. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Iimbestigahan na rin ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa pamahalaan at Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran. Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Kasabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa at tanging militar lang daw ang makapagtutuwid. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangke digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Hamon pa niya sa mga ito, protektahan ang konstitusyon. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yang garapalang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban sa Pangulo. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa paghihikayat na patalsikin sa pwestong presidente para lang makaupo ang sariling anak. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas sa pangaagaw sa kapangyarihan para madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Ayon kay Bersamin, kikilos ang Estado laban sa lahat ng pagtatangka at hamon na labag sa batas.
Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our armed forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve, and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, we will do our mandate accordingly. Ganito rin ang giniit ng PNP. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita, at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. Ang Department of Justice iimbestigahan na rin ang mga pahayag na ito ni Duterte. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. We will have to look at every angle. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in, whether this is really part and parcel of a bigger plan for destabilization. Sinisikap naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, Inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ng totoong issue na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Tingin natin sa sobrang bigat, no, ng mga issue ngayon ng ating Vice President, kailangan niya ng tulong ng kanyang ama. Nahaharap ngayon sa samot-saring issue si Vice President Sara Duterte. Mula sa issue sa confidential funds hanggang sa pagbabanta niya sa Pangulo, unang ginang at House Speaker. Sa press con kagabi, sinabi ni dating Pangulong Duterte na kaya ng anak niyang bise ang mga kinakaharap nito. Kay Inday, wala yun. Inday, kaya niya yan. Insignificant masyado yung kasuhan man nila si Inday, di kasuhan nila. Hindi naman makulong yan. Hindi talaga pakulong yan. Kasi patayin mo yan, mag-uwi ang Davao yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra, ng inyong saksi. Inilabas sa huling pagdinig tungkol sa Pogo ng Komite sa Senado ang litrato ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at isang self-confessed Chinese spy. Si Alice Guo naman na bansagang agent of influence. Saksi, si Mab Gonzalez. Sino si Alice Guo? Yan ang tanong ng marami nang maugnay ang nooy mayor ng Bamban Tarlac sa nabistong Pogo Hub sa kanilang bayan. Pero sa paglalim ng investigasyon, lumutang din ang tanong, Chinese spy ba si Alice Guo? Pilipino po ako, hindi po ako spy. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila makumpirma kung espiya nga si Alice Guo o Go Waping, pero isa raw siyang agent of influence. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her. Hindi na nakadalo si Go kanina sa huling pagdinig tungkol sa Pogo ng Senate Committee on Women and Children. Dinidinig din kasi sa korte sa Pasig ang kasong qualified human trafficking laban sa kanya. Pero muling tinalakay ang tungkol kay Xie Zhijiang, ang lalaking umamin sa isang dokumentaryo na isa siyang Chinese spy. Dati nang sinabi ni Xie na Chinese spy din umano si Alice Guo. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si Xie. Kinasuhan ng 2014 dahil sa operasyon ng iligal na kasino. Pero tila nawalang parang bula ang record ni Xie. Taong 2017, nakakuha pa ng visa sa Pilipinas si Xie. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about Xie Zhijiang disappear. And just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin si Xie ng Pogo licenses. Siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si Xie? Opo. Iprinisinta rin ni Senadora Risa Hontiveros ang larawan ni Xie, kasama si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sabi ni Hontiveros, sangkot umano si Yang sa Chinese intelligence activities sa bansa. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and
if the reports are accurate sa drug operations dito. Michael Yang, na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Bumuwelta naman sa inilabas na larawan ng abogado ni Yang. Hindi raw ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao. Inihayag naman ng NICA ang na-monitor nilang Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Maaari umanong sponsored o binabaka pa ng mga ito ng gobyerno ng ibang bansa o ng criminal groups. With the information that we have, we can confirm that indeed Chinese advanced persistent threat groups are operating or targeting the Philippines, whether government or private sector entities. We have monitored some of them, Madam Chair, and again in an executive session, if required, we can share some information. Ang Philippine Statistics Authority o PSA, sinabing target nilang tapusin ngayong taon ang pagsusuri sa 50,000 mga kahina-hinalang birth registration sa bansa. As of October, we have already blocked 720 birth certificates, civil registry documents, of which we have 1,627 pertaining to birth certificate of foreign nationals. And 1,464 of these have been records have been endorsed to OSG for the filing of the petition for cancellation. Isa raw sa mga inihain na nila ang cancellation ng birth certificate ni Alice Go. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Aprobado na ng Senado sa ikatlot huling pagbasa ang mahigit 6 trillion pesos na budget para sa susunod na taon. 18 senador ang bumotong pabor sa budget at isa ang nag-abstain. Hindi kasama sa besyon ng Senado ang panukala ng Kamara na 39 billion pesos para sa AKAP o Ayuda sa Kapos ang Kita program. Pero kagaya sa besyon ng Kamara, 1.2 billion pesos din ang tapyas sa hinihinging pondo ng Office of the Vice President. Sabi ni Senadora Grace Poe, na chair ng Senate Finance Committee, mapag-uusapan pa naman ang mga ito sa Bicameral Conference Committee. Hanggang ngayon po, nasa EDSA Shrine pa rin ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Layo nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw maayos ang nangyayari sa bansa. Saksi, si Rafi Tima. Naglatag na matutulugang karton ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa likurang bahagi ng EDSA Shrine habang tuloy-tuloy ang kanilang programa bilang suporta sa dating leader ng bansa. Bukod sa mga taga-suporta, napakarami ring vloggers na nagla-livestream ng mga nagaganap sa likod ng shrine. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng EDSA Shrine na papayagan naman daw nila ang mga ito basta't sumunod lang sila sa panuntunan at hindi sila magdadala ng mga placards at magsisigaw sa loob ng simbahan. Ang PNP naman, wala daw balak i-disperse sa mga rallyista hanggat hindi sila nakakaabala sa daloy ng trapiko sa lugar. Ayon sa isang nagpakilalang leader at isa sa mga nagsalita sa pagtitipon, hindi sila nananawagan ng kaguluhan, kundi nagpapahayag lang ng kanilang saloobin. Ang end dito ay magkaroon ng araw ng pagpapahayag. That the people will have to speak up and stand up. Dahil hindi na maayos ang nangyayari sa ating bansa. Habang lumalalim ang gabi, tuloy naman ang pagdating ng mga supply ng tubig at pagkain na galing daw sa mga donor. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Sa gitna ng mataas pa rin na presyo ng bigas, inusisa po sa pagdinig ng Kamara ang panukalang bawiin ang executive order na nagpapababa sa taripa ng imported rice. Ang Department of Agriculture naman pinag-aaralan ang pag-import ng gulay. Saksi, si Maki Pulido. Ang presyo ng imported na bigas ngayon sa merkado nasa 55 pesos kada kilo. Pero sabi ng ilang kongresista, kung tutuusin, pwede pa ito maibaba. Noon kasing Hulyo, sa bisa ng executive order ni Pangulong Bongbong Marcos, ibinaba ang taripa ng mga rice importers sa 15% mula sa 35%. Kaya sa pagdinig ng binuong Quinta Committee o 5 komite sa Kamara na nagsama para imbestigahan ang presyo ng pagkain, natanong kung bakit ilang sentimo lang ang ibinaba sa presyo ng bigas. Bakit, Mr. Chair? Sang-ayon sa PSA, ang binaba ay 0.44 cents lamang po. Tila
Pinaglalaruan tayo ng mga kamay na hindi pa nakikita. 7 to 10 pesos ang inaasahang bawas presyo ng NEDA ng isa batasang taripa, kaya dapat 41 to 44 pesos na lang ang kada kilo ng bigas. Batay sa datos ng Bureau of Customs, depende kung saan inangkat ang bigas, nasa 38 to 40 pesos na lang ang landed price nito. Lumalabas din na walang shortage at tumaas pa nga raw ang volume ng inaangkat na bigas, kaya walang maaring dahilan para tumaas ang presyo nito. Ang sabi ng Department of Agriculture, hindi ibinubuhos ang pagbenta ng mga importer sa merkado kahit makatutulong sa pagbaba ng presyo. Don't you see that as hoarding? Yung holding back yung 80,000 example lang? With regards to hoarding, I cannot comment po. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Sa unang pagdinig ng Quinta Committee, hindi pa nito natutumbok kung bakit nananatiling mataas pa rin ang presyo ng bigas. Pero isa sa ipinapanukala ay bawiin ang executive order na nagpabagsak sa taripa ng imported rice. Dapat talaga ma-review at ibalik dahil mukhang useless yung pagbaba ng tariff. Sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Is it the importer or is it the consumer? Malamang po yung pong mga nag-i-import. Ayon sa DA, halos 50 billion pesos kada taon ang kakailanganin ng gobyerno para mapababa ang presyo ng bigas sa 29 pesos kada kilo. Putting 29 peso for everybody's plate would require tremendous resources on the part of government. And the fiscal space is limited for us. And so, we have to prioritize kung sino po yung tatanggap ng murang bigas na yon. Kaya po, naka-focus tayo dun sa vulnerable sector. Ito raw ang dahilan kaya sa poorest of the poor households at senior citizens lang ibinibenta ang 29 pesos na bigas sa ilalim ng Kadiwa program. Pero sinisikap daw nilang mas marami pang maabot nito. Kanina, binuksan ang kauna-unahang Kadiwa ng Pangulo Expo sa Pasay kung saan mabibili ang iba't ibang produkto na 10 hanggang 30% mababa ang presyo. Pinag-aaralan naman ng Agriculture Department ang pag-import ng gulay para mapababa ang presyo matapos magtaas dahil sa mga nakaraang bagyo. I am not in favor of importation. Ayoko yung farmer. Pero if we need to import, we will have to import. But kung hindi kailangan, hindi tayo mag-import. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Matapos ang 9 na taong relasyon, hiwalay na ang Squid Game actress na si Jung Ho-yeon at Reply 1988 actor na si Lee Dong-wi. Kinumpirma ito ng kanilang agency. Sa kabila po dito, mananatili raw silang good colleagues. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2015 at kinumpirma sa publiko ang relasyon noong 2016. Mga kapuso, na-miss nyo ba si Jillian Ward? Aba, good news dahil may aabangan po kayong back-to-back projects mula sa kanya. Pagkatapos ng kanyang maiksing bakasyon, back to work na ulit si Jillian. Isa na riyan ang kanyang unang rom-com series na aabangan. Makakatambal niya rito ang abot kamay na pangarap co-star niyang si Michael Sager. Mapapanood din si Jillian sa big screen soon. Ang kay Jillian, kakaibang role ang kanyang gagampanan sa pelikula na ikagugulat nating lahat. Sa lahat po ng characters na nagawa ko, ito yung pinaka-challenging. Super... Mostly physical po, pero mentally challenging din po siya eh. Hindi mo pa nagagawa ito? Yung ganito po ka-intense, hindi pa po. Yung ganito ka-intense talaga. So, na-challenge talaga. Na-challenge yung pagiging artist. Mga kapuso, 29 na araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.